wisdom, integrity, and a heart to serve others as we sow seeds for the future through equipping learners with diversified education that will reap a harvest of a brighter tomorrow. That's right, Teacher Melody. By doing so, we will be instruments to the growth of our dear Kerushans. Therefore, our Kerushans parents and guardians will look forward to partnering with you this school year to fulfill this vision. Indeed, Teacher Jinky, we are excited to embark in this new school year with you. Once again, can you greet everybody beside you? Can you greet them welcome to KCA? Those old parents, kindly say welcome to KCA and greet them a good afternoon. For those who are in KCA for a long time, still welcome to KCA. And of course, to begin the program for today, we will be led by the Church of God Praise and Worship team and our Praise and Worship. Ayan po, pwede po ba tumayo ang bawat isa? Ayan, can we greet everyone? Pakisabi sa katabi, God bless you. Ayan, and today we're gonna praise and worship the Lord today. Amen. Can you say hallelujah? Hallelujah! Come on, clap your hands for the Lord. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We
never stop dancing, raising up our hands to you, God, because you deserve it. Hallelujah. And indeed, God's presence in this place. And parents, this is the word of the Lord for you in Psalm 33:20-22. We are depending on God, and He is everything we need. What's more, our hearts brim with joy since we've taken for our own His holy. Oh God, love us, God, with all you've got. That's what we're depending on. Today we're gonna depend on God, to the God that who brings peace, who gives joy, who brings healing. So come on, as we raise up our hands. Come on, parents, may huwag na sa ating mga kamay para sa Panginoon as an act of worship. That God, here we are, God, depending on you, Lord God. Oh God, let your love be our greatest foundation. Let your love be our biggest foundation, God. Hallelujah. Come on, worship the King of Kings. Worship Jesus today, oh God. Hallelujah. Oh God, you are worthy. You are holy. And your name is greater than all names, God. Hallelujah. We're gonna worship you in spirit and in truth, God. Not by might nor by power, but only by the Spirit. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, God. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those who worthy of every song we could ever sing. Come on, we sing this song, church. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We sing the name of Jesus. Jesus, the name above every other name. Yes, God. Jesus, the only one who could ever save. You are worthy, God. I'm gonna live for you, Jesus. We'll live for you. Oh, sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you.
love, God. We thank you for your grace. We thank you for your mercy, God. We thank you for the favor and the blessing, God, that you've given us, Panginoon. And Lord, in this afternoon, Panginoon, we just want to depend on you alone, God. So open our hearts and minds, God, as we seek you more, God, as we find you, God. And Lord, na Panginoon, ang bawat isa ay makatagpo lamang, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. And parents, can we raise up our hands to heavens? And God, these hands, God, we just want to receive your blessing, your favor, your breakthrough, God, in our lives. Bless this family, God. Anoint each every one of us, God. And we bring back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen, and God bless you. Please remain standing for the singing of the national anthem and Dasmariñas hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, tewas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa handulubin, di ka pasisigil, sa dagatang tugong sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng katawan ko'y natumpay na nagtitigil, ang bituin ng karoon na kailan ang hindi makikinig. Lumalang araw ng walhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng kantay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. You may now be seated. Thank you again for the support, COG Praise and Worship Team.
Thank you again, Teacher Reese. And once again, thank you to our Teacher Jinky. And once again, thank you to our COG worship team. And it is great to start our program today by acknowledging the presence of the Lord. Amen po ba, parents and guardians? Amen. And we need to start the year praising and honoring the Lord and also hearing from Him. And today will surely be filled with learning and information that will help us guide our students this school year. Right, Teacher Jinky? That's right, Teacher Melody. So without further ado, to introduce to us our speaker for today, let us call on stage our ever-diligent principal, Ms. Riza C. Borja. A blessed afternoon to everyone. Malungkot po ba kayo? Relax lang po tayo, parents. A blessed afternoon, parents and guardians. How are you today, Carusians? Naku, hindi niyo po alam. Ang sagot po ng mga bata ay fantastic! Bukas po, excited na po kami sa kanila. Anyway, I'd like to welcome everybody, our faithful parents. Palakpakan naman po natin ang mga faithful parents natin. And I'd like to welcome our new parents and guardians. Thank you po for trusting Keruso. Ayan po, to our Board of Trustees, pastors, KCA faculty and staff, our dear parents and guardians, a blessed afternoon once again. I am delighted to have the opportunity today to introduce to you our guest speaker. He graduated from the University of the Philippines, Diliman, with a degree of Bachelor of Science in Engineering major in Geodetic Engineering. Currently, as he continues his professional growth and development, he is pursuing a Bachelor of Science in Business Administration with major in Resource Management, Human Resource Management at the Polytechnic University of the Philippines, Open University Systems. He is a committed and hardworking person as he has worked with PhilStar for over 3 decades. Naku, mahuhulaan nyo na po siguro yung edad ng speaker natin. Batang-bata pa po ang speaker natin. He is currently the Circulation Director of PhilStar Media Group, but it's not just his professional achievements that sets him apart. As Edward John Markey, an American lawyer, once said, education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment for our future. With a desire to develop his leadership, he participated and completed the church's Life Movers and Leaders Attract Mentee program. He advocates continually for educating the next generation about the Lord and leadership. His servant leadership and ability to connect with his audiences from all walks of life makes him an inspiration to many. And he is also the beloved husband of Sister Beth, a fellow worker in the church, and the father of 4 equally bright children who also serves the Lord here at the Church of God, namely Elijah, Marian Aubrey, and 2 of our Kerusian alumni, Mariette Ann and Ezekiel. The ministry head of church Christian Life Development Program under the Discipleship Department. A faithful servant of God, a wise man, a worshiper of the one true God. Ladies and gentlemen, kindly join me as I introduce my classmate, a fellow Didascalos for the Lord. Let us all welcome with a warm round of applause, Brother Edwin Bong Monforte. Wow. Thank you, Teacher Risa. Bigla akong kinabahan ah. Well, I just would like to correct lang po yung some of the points na sinabi niya doon sa aking introduction. Number 1, I'm not an engineer. I'm not a graduate of engineering sa UP. Nag-UP po ako but only 3 years, for 3 years. Ang galing ko naman kung 3 years na nakagraduate ako. 5 years po kasi ang engineering. But, totoo po na right now, I'm currently enrolled sa HRM. Dati po UP, yung Panginoon po, kailangan laging nandiyan siya sa ating buhay, diba? Yung Panginoon. Kaya yung UP po, dinagdagan niya pa ng P.
para sa Panginoon. Kaya naging PUP na po ako. Tapos yung isa pa, para lang po ang aware lahat, no? Tama po, I have 4 kids and 1 wife. Beautiful wife. Amen. Parang ayaw niyo maniwala. Pero yung dalawa lang po yung nagsiserve right now. Yung 2 kids ko lang na babae sa Lord. Si Marian at saka si Mariette. Okay? So yan, medyo kinabahan po ako ng konti. Pakitanggal na nga yung picture ko, medyo na mas lalo akong kinakabahan. So, anyway, good afternoon po sa bawat isa. I'm so honored and privileged po to be here. First time ko po mag-speak sa KCA Parents Orientation. Usually attend rin po ako, nagkagaya ninyo. Dito po rin ako, I think mga almost 10 years po akong nag-a-attend ng orientation. Kasi as Teacher Risa or Principal Risa stated kanina, meron po akong 2 alumni. Ayan po yung aking 2 anak, si Marian Ann and Ezekiel. When Kiruso po started noong 2008, pioneer po sa dito, grade 2 yung aking si Marian and I think kinder po si Ezekiel. Ayan. So kaya po ang nakalagay po dyan, buhay pa po ang mga hayan ha. 2008, 2017, yan po yung stay nila sa Kiruso. Okay? Baka iba po pagkakatingin. Dates po yan ang stay nila sa Kiruso. Amen? Ayan. Year po pala, year. Okay? So, to start off, ito po yung topic or theme natin for this year, no? Ng Parents Orientation. Sowing for the Future, Diversifying Education. Anong tawag po dito? Do we need to sow for the future? Amen po ba? Parang ayaw na. Kailangan po nating mag-sow. At pag ikaw po ay nagtanim or nag-sow ng isang seed, ilan po ang tutubo? Siyempre, isa lang din puno. Amen? Kaya dapat, mag-sow po tayo ng madami. We need to plant many seeds, marami. Kung pwede nga, iba-ibang seeds. Para po ang tubo, madami din. Parang orchard, madaming tubo. Alam niyo po, meron pong, alam naman po natin to that there is a law of sowing and reaping. At ano po ba ang law ng sowing and reaping? Yan, we reap what we sow, we reap later than when we sow. Tama naman po yun, kasi hindi naman po pagtanim mo, tubo agad. Amen po ba? Amen po ba mga Kirusians? Yung mga parents po ata, tahimik masyado, mahihain. Sabi nga ni Teacher Risa, dapat ang bati daw, how are you? Fantastic! Okay? How are you po? Sumasabay na. Thank you po, thank you. And, ano pa po yung law of sowing and reaping? We reap. Definitely, we will reap more than we sow. Amen po ba? Pag nagtanim ka ng isa, tutubo ang puno, isa, mamumunga ng marami. Amen po ba doon? Amen. Kaya po ang sabi po sa 2 Corinthians 9:6, basahin po natin ito. Sabi po rito, pinapaalalahanan po tayo ni Paul. Sabi niya, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Pray po tayo sandali. Heavenly Father God, in the name of Jesus, we praise and glorify you, Panginoon. Maraming salamat for your presence right now, Panginoon. We just would like to ask you to make us worthy of your presence and open our hearts and minds upang ang lahat po ng nais mong sabihin, ituro, lubos po naming maunawaan. Maisa sa buhay at may ibabahagi sa mas marami pang tao. Be with us today. Be magnified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ano po ang sabi dyan? Remember this. Whoever sows sparingly will also reap
sparingly. Pag konti lang daw po ang tinanim, konti lang din po ang aanuhin. Amen po ba doon? Amen. And whoever sows generously will also reap generously. So we will definitely sow or reap in proportion to what we sow. Pag marami talagang tinanim, ay maraming aanihin. Amen? Ay, parang ayaw nyo magtanim. Mahirap pong magtanim. Amen? Ang magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Sasakit po ang likod. Mahirap po, pero kailangan po talagang magtanim. Kailangan pong magbigay, kailangan pong mag-sow. And we need to sow para meron po tayong anihin. Sabi nga po, meron pa pong further fever. We must sow further. We must give further para po tayo ay mabless further. Amen? Gusto niyo bang mabless? Sino po ang gustong mabless? Pangmalakpak nga sa Panginoon? Amen. At para po tayo mabless, dapat alam po natin paano ba magtanim. Paano ba magbigay? Paano po ba mag-sow? When I say so, yung sow at saka yung give, mag-interchange po ng paggamit ko. So, pardon me po for using sow and give ng halos parehas. Amen? Okay lang po ba yun sa inyo? So ngayon, the question is, how do we sow or how do we give? Paano daw po ba dapat magtanim o magbigay? Balikan po natin yung verse, ang sabi po dyan, remember this, alalahanin mo ito. Maaring alam na po natin to, pero maaring nakakalimutan. Kaya pinapaalala po sa atin ang sumulat, si Apostle Paul. Sabi niya, remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So, paano daw dapat mag-sow or mag-give, magbigay? We should give generously. Ayon po doon sa sinabi ni Paul sa verse. Amen? Do you give generously? Amen. Parang dalawa lang yung narinig ko. Alam niyo po, when we sow generously, ano po ang resulta? We will reap generously. So, gusto niyo bang umani ng madami? O, kita niyo, mas marami yung gustong umani kaysa magtanim. Pag-ani na gusto niyo na. Di ba? Siyempre, kasi the more we give, the more we will receive. Or in the term of sowing, the more we sow, the more we will harvest. Yan po talaga yung prinsipyo ng sowing and reaping. So una, how do we sow? How do we give? We give generously. We sow generously. Pangalawa, ano po ang sabi dyan? How do we sow? How do we give? Sabi dyan, each of you should give what you have. Ano daw po ang sabi? What you have decided in your heart. Ano raw po ba yung na-decide mo na sa iyong puso? Ano daw po ba yung napag-desisyonan mo ng ibigay? At sabi dyan, not reluctantly. Hindi ka daw po, ano ba yung not reluctant? Help me nga po, ano po? Hindi napipilitan, di ba? Hindi nag-aalangan. Talagang nagbibigay talaga or not under compulsion. Hindi po daw, yun, napipilitan. Hindi po nape-pressure. Hindi ka nape-pressure kaya ka nagbibigay or nagtatanim. So, paano daw po magbigay or magtanim? Parang farmers, paano ba sila nagtatanim? Talagang willing po silang magtanim. Diba? We should sow willingly. We should give willingly. Hindi daw po napipilitan. We don't give grudgingly. But we give willingly. Amen po ba doon? Huwag pong napipilitan kasi hindi po maganda pag napipilitan. Ito po sinabi na po ng word ng Lord. Diba? What else? Paano daw po? Una, ang sabi, give generously, give willingly, at sabi dyan, God loves a cheerful
giver. Diba? So we should give, we should sow generously, una. Second, we should sow, we should give willingly. Then, we should give cheerfully. Bakit kaya dapat cheerfully tayo pag nagbibigay? Alam niyo po, pag cheerful po tayong nagbibigay, sabi po dun sa verse po natin, balikan po natin, anong sabi? When we should give cheerfully, mahal daw po ng Diyos yun. God loves a cheerful giver. Diba? When we give cheerfully, it shows that we also love our God. Pinapakita po nun yung pagmamahal natin sa ating Diyos. Amen po ba doon? Do you love our God? O dapat lagi po kayo nakasmile, lalo na pag nagbibigay. Ngayon po, nakikinig pa lang, parang ayaw nyo mag-smile. Ayan, thank you po. Kahit makinig, ibigay din po natin yung ating ngiti, di ba? Sa pakikinig. Okay, so, to summarize, how to sow, how to give. We give generously, we give willingly, and we give cheerfully. Bakit ba tayo nagbibigay generously? Bakit ba tayo nagbibigay willingly? Bakit ba tayo nagbibigay cheerfully? Diba? Alam nyo, when we give cheerfully, willingly, and generously, nagbibigay po tayo ng pagpapala. Diba? We give to bless. We must give to bless. At alam nyo, pag we give to bless, we give to be blessed. Amen po ba yun? Naniniwala ba kayo dyan? When you give, you bless. And when you give, you will be blessed. Amen? Parang ayaw niyong maniwala. Pero yan po ang katotohanan. Bakit ko po sinabi? Yung sumunod po na verse, ano po ang sabi doon? 2 Corinthians 9:8, God is able to bless you abundantly. Amen? Bira, parang hindi nyo nararanasan ang blessing ng Panginoon. And God is able to bless you abundantly. At ang sabi po dun sa kasunod, so that in all things, at all times, pambihira. In all things, everything, all times, every time, pambihira. You will abound in every good work. Talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Sure po yan. When we give, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Kung hindi pa po kayo naniniwala sa sinasabi ko, etong susunod na verse, tingin ko maniniwala na kayo dito. Word po ni God ito. Ano po yung sabi sa verse 10? 2 Corinthians 9:10. Now, He, sino po yung He? Si God. Sa NIV po kasi, small letter po yung nakalagay. Pero sa King James Version, yung King James, capital po yan. Now, He who supplies seed to the sower. So, nanggagaling daw kay God, yung butong itinatanim natin. Ng sower, tayo po yun, sower. And bread for food will also supply and increase your store of seed. And, ano ba? Enlarge the harvest of your righteousness. Wow! Pambihira, no? Sabi ko nga po sa inyo, when we give generously, willingly, and cheerfully, we will give to bless, and we will keep to be blessed. Ito na po yung sagot. Diba? Yan po yung resulta when we give, when we sow, generously, willingly, and cheerfully. God will supply. May seed na tayo, pero pag binigay mo yung seed na yon, susuplayan ka niya ulit ng seed. Amen? Yun yung sabi po sa verse. At not just supply, He will increase. Padadamihin niya pa. Kung binigyan ka ng isa, itinamnim mo yung isa, bibigyan ka ulit niya ng isa, itatanim mo ulit. Bibigyan ka niya ng 2, 3, 5. Yun po yung sinabi sa verse. He will supply. He will increase the store of your seeds. And then, God will enlarge the harvest. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yan po ang resulta ng sowing generously,
cheerfully and willingly. Pero ano ba yung mga tinatanim talaga natin? Ano ba yung seeds na dapat nating itanim? Or saan ba tayo nagtatanim? Kung pwede ko kayong tanungin. What are the seeds that we sow? Ano ba yung seeds na tinatanim natin? Sino po ba yung nagtatanim dito? Meron po ba? Wala. Wala pong plantito dito. Gano'n. Meron. Pero alam niyo po sa Pilipinas, ano po ang madalas na tinatanim? Ha? Palay? Rice? Rice po? Tama po ba? Ayan, yan naman. Kaya nga sumasakit po yung likod ng mga farmers eh. Because of planting rice, sowing rice. Diba? Well, hindi po ito yung rice na isasaing at kakainin natin. Pero ito rin po ay rice. Diba? Ano po yan? Una, relationship. Do you sow the seed of relationship? Nagtatanim ba tayo ng seed of relationship? Amen. Siyempre, sa anak natin, sa asawa natin, sa church natin, we sow a seed of relationship. Diba? At pag maganda yung seed of relationship na tinatanim mo, maganda rin yung ani mo. Amen? Pag pangit ang tinatanim mong relationship, pangit din ang babalik sa'yo. Amen? Gusto nyo ba pangit ang bumalik sa inyo? Hindi, syempre, di ba? Ayaw natin, kaya dapat maganda yung tinatanim natin. Good relationship. Dapat ang tinatanim natin, sa relationship, peace, patience. Pag nagtanim ka daw ng patience, aani ka ng peace, kapayapaan. Amen? Pag nagtanim ka ng intimidation, nananakot ka, o kaya galit, aani ka rin ng galit, wrath. Diba? Amen po ba doon? Alam nyo, recently, ito ay, kilala nyo ba yan? Kilala nyo po siya? Naging viral po in the past week. Hindi nyo siguro makita, may baril po kasi sa baba. May hawak kinasay. Nakasimangot eh. Diba? Nagkagit-gitan lang ng bike. Kung di nyo pa po nakikita, viral po yan. Dati po siyang pulis. Viral, nakagit-gitan niya yung nagbabike. Tapos, siguro nagtalo, ba hindi nagpatawaran eh. Biruin mo, kotse ka, kagit-gitan mo, bike, bubunot ka pa ng baril. Nagtanim ng intimidation sa relationship, imbis na, pare, ingat ka, susunod. Baka madisgrasya ka, buti, nagasgasan mo lang kotse. Hindi ko po alam kung nagasgasan yung kotse niya. Dapat ganun eh, kapayapaan yung tinanim para walang galit eh. Eh ngayon, tingnan mo, pinatawag tuloy ng pulis, tinanggalan nirevoke yung license niya. Diba? Pinatawag ni Mayor Joy sa Quezon City kasi sa Welcome Rotonda po yan sa Quezon City nangyari. Ngayon, pa-victim na siya. Uy, mga vloggers, huwag naman po kayong ganyan. Yung pamilya ko po ay nababash na kami ng gusto. Ngayon, pa-victim na po siya. Ano? Dahil tinanim niya, intimidation. Nagbunot ng baril, itinutok sa biker. Ang balita ko nga po, dinala pa sa presinto yung biker. Pinaano pa eh. Dahil nagkagit-gitan. Magugoogle niyo po yan, nasa Facebook po yan, sikat po yan the past week. Isang retired police. He planted a seed of bad, intimidating relationship. Inanin niya pangit. So dapat po, maganda po yung tinatanim nating relationship. Amen? Para aanihin po natin ay maganda rin. Para tayo ay pagpalain. Amen? Ano ba po ang seeds to sow? Ayan, investment. Diba? Saan nyo ba ini-invest yung buhay nyo? Yung pera nyo? Yung time nyo? Dapat sa magandang bagay din po natin ini-invest yan. Yan po yung mga pwede natin itanim. Diba? Yung pera, tinatanim sa bangko, sa insurance, sa stocks, o kung saan man. Pagdating ng panahon, aani. Pagdating ng panahon, may bagyo, lugi. May ganun talaga eh. Pero the important thing, where do we invest our life? Dapat we invest our life sa kingdom ni God. Amen po ba? Para kasi God, when we seek first the kingdom of God, di ba anong sabi? Lahat dadagdag na lang sa atin.
Di ba Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So dapat we invest our time, treasure, and life in the kingdom of God. Amen? Ito po, kingdom of God po ito eh. Recently po, may inatinan po ako, no? Siya po ay, ano po natin, naging worker po yan. Nagsisito-S po yan. Ang pangalan niya po ay Miriam Bautista. Kung tawagin po Ate Rosine. Diba, sino po ba siya? She passed away last week. I think last Monday. Parang gano'n. Siya po ay, sabi ni Ate Lorna, kasambuhay, kasama sa buhay. Ayun ang tawagin kasambahay eh. Kasama sa buhay kasi gumagana ang buhay ni Ate Lorna. Si Ate Lorna po, Lorna Laksa, if you're not familiar with her, siya po ang external auditor ng Keruso, ng KCA. Tama po ba? Tama po ba yan? Nasa ba si Teacher Lisa? Ayun, nagtatapos up. Siya po ay part din po ng Keruso, si Ate Lorna. She is the external auditor ng Keruso Christian Academy. Siya po yung 16 years old pa lang po yan, si Ate Rosing, na kay Ate Lorna na. Ngayon po, 43 na po siya. Nung namatay siya, 43. So Ate Rosing invested her 27 years of life para maging katuwang ni Ate Lorna sa bahay, sa pamamalakad. Sabi ko nga, nung nagkwentuhan kami ni Ate Lorna, ayan po ay pinaaral niya, cookery, parang chef, gano'n. Driving, pinag-aaral din ng driving, pabira. Binigyan ng credit card, extension, para ikaw na mag-grocery. So, in-invest niya yung time niya dun sa pamilya ni Ate Lorna at dito sa simbahan kasi nagsisito-S po siya. Nalaman ko nga po nung August 10, before she went to the hospital, nag-share pa sa kanyang grupo. Yun po yung last niya. Pabira, in-invest. May sakit na. Stage 4 cancer po ata ang sakit. August 10, nag-share pa. Tapos August 13, na-hospital na. Tapos after 1 week, namatay. Wow. At nabilitaan ko rin po, pambihira. Kinuha ni Ate Lorna ng insurance. Hindi po ako nagpapromote ng insurance. Sorry. Tapos siya rin kumuha rin ng insurance. Kaya meron siyang pera nung namatay. Hindi nahirapan yung kasi nag-invest. At alam nyo ba, pambihira, talo pa ako nito ni Ate Rosing. Merong 4 na bank account. Ang total nung 4 na bank account, so mabilis na kwentahan, 1.3 million. Ako parang 3,000 lamang na passbook ko. Siya 1.3 million. Diba? Nag-invest. She planted a seed of investment. Kaya yung pamilya ngayon, hindi hirap. Usually, pag may namatay, hirap yung pamilya, di ba? Siya ngayon, may iniwan. Diba? What else? What are the other seeds to sow? Aside from relationship, investment, siyempre sa career. Diba? Nag-i-invest po tayo dyan. Balikan ko po yung sinabi ni Ate Risa, ni Teacher Risa. Hindi po ako graduate ng college, 1991. 1989 po, nag-stop na po ako mag-aral. 1991, nag-work po ako sa Philippine Star. 32 years ago. Diba? I started from the ground, sa baba. Tapos ako po yung na-promote. So, nag-invest po ako sa aking career. Ano po yung puhunan ko? Excellence. Sipag. Tiyaga. Pag may pinagawa, gagawin. Gagalingan. Bibigay yung the best. Yun po yung investment ko sa aking career. At gaya po ng sinabi ni Teacher Isa kanina, today po, at this point, since 2019, I was promoted. Naging circulation director na po ako, and not just one company, bali 4 po na dyaryo. Sa dyaryo po ako nag-work. Sabihin nyo, may dyaryo pa ba? Meron pa po, may work pa po ako. Sa career, galingan po natin. Pag merong assignment, galingan. Itodo mo na. Tanim yan kasi aani ka. Ako, wala, hindi ako graduate. Pero yung staff ko today, I have siguro more or less 100 staff. And most of them
we're graduates. Pero nagtanim po ako ng galing, sipag, aral, tutunin yung trabaho, at umani na po ako. Inani ko na po yun. Kaya ngayon, today, pagpunta ko sa office, sobrang traffic. Traffic po ngayong araw na ito, amen? Nakarating ako sa opisina, alas 10. Wala pang alas 11, umalis na ako. Kasi nagtanim na ako sa karir ko. Kaya nandito po ako ngayon. Amen. Hindi po ako nagbabrag, glory to God. Kaya pa sabi ko po doon, may kailangan pa kayo sa akin? Sir, aalis ka na, sir? May kailangan pa ba? Wala na ako, aalis na ako. Kaya nandito po ako ngayon, praise the Lord. So since the soul, relationship, investment, career, at hindi po magiging rise yan kung walang education. Amen. At ito po ang magandang itanim, edukasyon. Kasi pag natapos mo, aani ka. Ako po ay favor ng Lord kahit hindi ko natapos yung engineering. Ako po ay may magandang trabaho. May pakotse at marami pang perks. Diba? Pero tulad ng sinabi ni Teacher Risa po kanina, ako po ay nag-aaral pa ngayon. Kasi alam ko po na yung seed of education dapat talaga tinatanim at pinauus po. At kahit tapos na po tayo, dapat patuloy po tayong nag-aaral. We educate ourselves. Kasi learning never stops. Sabi nga ng matatanda, kalabaw lang ang tumatanda. Bakit tumatanda ang kalabaw? Kasi hindi nag-aaral. Kaya kayo po mag-aral para hindi tumanda. At kahit nag-iedad, mag-aral pa rin ang mag-aral. At nakakatuwa po, ito pong Kiruso, KCA, is an institution of education. At ang mga seats po na yan, dapat may tinatamnan. Meron pong lupa. And I believe, the seed of education ay dapat po nating itanim sa mga good soils. Amen? UP po is a good soil. Science High School is a good soil. KCA is a good soil. Amen? KCA is a good soil. Ayan. Kaya po tayo nanditong lahat. Yung seed of education natin para sa ating mga anak, mga apo, ay itinatanim po natin dito sa good soil of KCA. Kasi kailangan po nating itanim yan. Yung education sa isang good soil. Kasi pag hindi, hindi masyadong yayabong. Hindi masyadong magbubunga. We won't reap generously. Amen? Yet, naniniwala po ko that Keruso is a very good soil. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa mga naniniwala. Bakit ko po sinabi yan? Ito po yung picture naming pamilya. Ayan. Misis ko po yung nasa, baka sabihin niya panganay kong anak. Baka hanapin niyo kasi misis ko eh. Yan po yung misis ko. Ito pong dalawa ang nagkiruso. Sinabi ko na po sa inyo yung kanina, si Mariet at saka si Ezekiel. Nung nag-start po ang Kiruso, nag-start na po yan, lipat ko po sila dito. I mean, dito ko na sila pinaaral. Si Mariet po, grade 2 nag-start dito kasi grade 2 po nag-start yung Kiruso eh. Siya po yung pioneer graduate po dito. And of the 6 of us, ano po kami dyan? May tinuturo po kami dyan. Di ba? Yung nasa gitna. Ano po ibig sabihin nun? Ha? Graduate po siya. Sa aming 6, ako, wife ko, panganay kong anak, pangalawa kong anak, bunso kong anak, isa lang po graduate sa amin. Wow, praise the Lord. Praise the Lord po kasi at least may isa na graduate. Amen. Parang ayaw nyo. Baka paiyak ako dito. Gusto ko na nga mag-isip pa sa'yo. May isa na pong graduate. Diba? Praise the Lord. Kaya kung sinasabing good soil ang Kiruso Christian Academy,
Kasi yung graduate po, unang-una sa aming pamilya, nanggaling po dito. At hindi lang po siya basta graduate, siya po ay nag-cum laude. Wow. So inaantay po namin yung 15,000 ni Mayor. Good soil pong sinasabi kang Kiruso kasi yung panganay ko, sad to say, unfortunately, yung pangalawa ko, hindi po sila dito nag-aral ng elementary or even high school. Pambihira, hindi nakagraduate. Sabi ko, anak, may papaaral pa naman tayo. Ayaw nyo. Kaya po ako nag-aral eh. Sa totoo lang. Isang bagay na po yun. Ayaw nyo, ako na lang. Kaya yung pamangkin ko sa Canada, hinihingi akong baon eh. Panganay, hindi nakagraduate. Pangalawa, hindi nakagraduate. Praise the Lord, pangatlo, nakagraduate. Bakit ko sinasabing good soil ang Kiruso? Si Marian kasi, when she started grade 2 hanggang high school, dito rin po siya graduate ng grade 10. Pero nung nag-senior na po siya, since wala pang senior ang Kiruso, pambihira. Alam niyo kung may senior ang Kiruso, senior high school, dito rin si Marian, malamang. Since walang senior high school, sa HSI po siya. But anyways, yung bunso ko, grade kinder prep 1 to 6. Dito rin po siya graduate, grade 6. Alam niyo po, nag-exam sa Science High School, Dasmariñas something high school. Ano ba yun? DIHS, yan, Dasmariñas Integrated High School. Nag-exam doon, grade 6 for grade 7. Wow, praise the Lord. Pumasa. Parang, pumasa. Bakit pumasa? KCA is a good soil. Diba? Good soil ng KCA. Maganda yan, nakapasa. Eh, siyempre, ako, parent, yung asawa ko, ako, galing din po ako sa Science High School, Quezon City Science High School. Gusto ko yun. Science High School. At medyo mahal sa Kiruso. Ay, hindi ata medyo mahal. Mahal sa Kiruso. Mahal sa Kiruso. Amen po ba? Bakit ko po sinabi yan? Kasi nung nag-enroll po kami ng grade 7 yung anak ko dun sa DIHS, ang binayaran niya 5 pesos for the envelope. Kaya tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa yung misis ko, from 50,000 to 5 pesos. Pero nakakalungkot, medyo nagiging yung bunso ko ngayon. Bakit? Kasi pinunot ko sa good soil. Inalis ko sa good soil. Tiningnan ko yung mura, yung pera. Tiningnan ko yung tulad ko, diyan ka kasi Science High School ako. Doon ko siya tiningnan. Hindi ko napagtanto na Kiruso Christian Academy is a very good soil for our children. Sinasabi ko po ito sa inyo. Alam niyo, nung binubuo ko po itong message na to, parang naiiyak po ako. Kasi sabi ko, pambihira, dahil tinignan ko yung pera na tipid. Yung 50,000 na, wala rin naman, naubos din naman, 3,000 nga ng pera ko sa bangko. Wala din naman. Pero siya ngayon, hindi nagmi-ministry. Minsan nag-aaway pa kami bago magsimba. Oh Lord. Pag nagsimba, natutulog. Bakit? Pakiramdam ko po, the Lord is reminding me, ikaw kasi, okay na sana eh. Binunot mo pa dyan, nilipat mo pa dyan. Ngayon po, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo, yung experience ko, that truly, KCA is a very good soul. Ibauna po natin to. Ang mga anak natin dito. Ibauna natin dito. Tulungan po natin sila, i-cultivate po natin. Dilig-diligan po natin sila ng Word of God.
i-cultivate, i-fertilize po natin sila. Para in the future, yung itinanim po natin, yung itinatanim po natin ngayon, may harvest po natin in the future. Sinasabi ko po ito sa inyo kasi totoo lang that when we sow in a good soil, yung great harvest po, or a very good harvest, ay magagaranti. Pwede ko po ba kayong ipanalangin? Pwede po ba kayong yumuko ang lahat? Heavenly Father God, in the name of Jesus, we praise and glorify you, Panginoon. God, maraming salamat po sa inyo, sa iyong salita. Salamat for reminding us that we need to sow generously, cheerfully, and willingly, Panginoon. At hindi lang po dapat kami nagtatanim, Panginoon. Kung saan-saan, dapat magtanim po kami dun sa good soil. And we believe, Lord God, kay Russo Christian Academy is a good soil.